Siguro mahigit kalahating kilo. Pwede na. Hindi naman ako maselan eh. Oh. Mais kayo. Ito guys, binabasa ako kung ano ang pinakamagandang pamain sa karpa guys. Walang walang biro. Di kayo masisiro pagka makarpa sa inyo. So ito yung ebidensya. Ito yung pamain natin. Ito guys, may huli na ako. Yes, first catch. So yun na guys, may isang isda na tayo agad. Mukhang may strike. Meron nga. Aba, malaki-laki to. Malaki-laki to. Ayun. So pangalawa guys. Yes. Ito guys, mukhang nakadali tong isa ko. Mukhang may laman. Mukhang nakadali tong crocodile natin guys. Sabi na, nakadali. Good size. So pangatlo. May strike. Hindi ko alam kung nakuha ko, pero mukhang nandito. Dito nga. Pang-apat. So ayun guys, fishing na naman. At dalawang rod naman yung dala ko. Kung kahapon isa, naka 12 ako. Ito dala ko kahapon, yung isa na yan. So try naman natin dalawang fishing rod. So pinapalitan ko sana yung taga nun. May kumagat na, kaso hindi ko nabiwas, naisabit niya. Kaya nakawala. Sayang, meron na sanang isa. Babahinga ako sa may feeds. Pero okay lang yan. Maano yan, babalik yan, makagat yan. So set up ko tong isa. Papalitan ko ng maliit na hook. Tapos yan, hintayin na tayo ng kakagat dyan. Sayang yung unang huli na sana yan. Hindi na nga ako wala na yung hook. Ito sana ipapalit ko. Biglang hinila kanina. So ngayon papalitan ko yung isa. Maalinsangan ngayon. Talagang pawis. Kakaligo ko lang. Ligo na naman sa pawis. Yung kahapon yung leader lang yung 14 pounds sa putol dyan sa gilid. So eto, tingnan natin kung makadali tayo dito. Okay na siguro tong sinker ko na to. O masyado pang malaki. Palitan ko pa ng maliit siguro. Guys, dalawang rod, puro strike. Ewan ko, hindi ako makahookset ngayon. Minamalas ata ako. Kahapon ganda eh. Talagang 12 yung nahookset ko. Tapos siguro mga 10 naman yung 10 yung na-unhook. Tapos may isang kandule, saka isang janitor fish. Talagang makagat kahapon. Ngayon may katabi ko kanina dito nangangawil. Nakasyam na isda. So nagsimula daw siya alas 7. So ako di ko kaya yung ganon. Kasi alas 2 na, nag-upload pa ako sa YouTube. Wala kailangan eh. Pag umuwi ako ng hapon, nagsisimula na ako mag-edit noon. Habang nag-e-edit ako, nagpapakain ako ng aso, nagkakape ako, kumakain, gano'n. Tapos matatapos yung editing ko mga alas 10.
Tapos magse-save ka hanggang alas 12. Matagal mag-save kasi ginagawa ko ang malinaw yung video eh. Ayoko nang malabo eh. Yung boses lang yung malinaw. Ayoko nun. So ayan, may strike. Ayoko nung boses lang yung malinaw. Gusto ko pati yung quality ng video. Siyempre mas maganda kasi ganun. Mas mapipil nyo yung ano. Di kayo maaasar manood. Kumbaga 2 hours kung sinesave yun. Tapos mag-upload ako 2 hours din. Yung 2 hours na yun tapos nang i-upload. Pero hindi pa rin tapos yung processing. May processing pa yun. From ano ba yun? SD to HD. Kailangan maging HD. Pag nag-HD pwede ko na yung i-publish. Pero hindi pa ako nagpa-publish agad. Siyempre ini-schedule ko rin sa sarili ko. Pangit kasi upload lang ng upload. May spam lang yung account natin. Kawawa lang yung pinagpaguran natin. May strike dito sa gutor ah. Pangit talaga mong gawin ganito tong isa konrad. Mabigat. Hindi ka mukha ng gutor. Gaan lang. Puro strike pa lang guys. Mamaya makakadali din tayo niyan. Palitan ko kaya ang leader line to. Mamaya pagka hindi ako nakakagatan ng nakakagatan, palitan ko leader line. Makapal yung leader line eh. Parang napipigil yung kagat ng isda eh. Ito manipis leader line ito. 20 pounds. Ito 40 pounds kasi. Tapos yung ano ko, liit-liit lang ang taga. Wala kasi maliit na leader line. Masarap sana kung UL tong isa ko. Ito kung UL. All goods na all goods. May strike pa rin pero hindi ka mukha nung kahapon na sunod-sunod yung kagat. Mas gusto ko yung huli talaga kaysa sa strike lang. Pero okay na din, masaya pa rin. Saka maaga pa, alauna pa lang. Pero hindi ako nakalusong ng kamukha ng kahapon. Kahapon kasi alas 11 pa lang nandito na ako guys. Talagang maaga, nagahan ko. Maaga na sa akin na. Kasi nga yung tulog ko mga alas 2, alas 3. Yun. Tapos na yung mga gawain ko noon pag vlog. Sa umaga fishing. Wala eh, kailangan ko eh. Kailangan ko mag-vlog. Saka worth it naman, nakikita ko naman kasi improvement ng YouTube ko. Hindi sa views. Hindi sa views yun ah. Wala sa views guys. Wala sa dami ng views ng YouTube. Alam nyo, may oras akong pinupuno doon. Watch time hour. Yun ang pinupuno ng ano, ng YouTube na requirements. Eto, uhuli na to. Uhuli na to. Uhuli na to. Tingnan nyo. Huli na yan. Nakalapag lang oh, sa lahula fishing nga eh. Kaya mo na yan. Sila magasgas. Mas madali kasing biwasan pag nakalapag lang sa harapan ko kaysa naka-stand. Ito guys, may huli na ako. Yes, first catch. Gago, tatangayin mo pa yung pamingwit ko ah. Yan. Sabi na eh. First catch tayo. Swerte talaga yung gutor. Pagdating ko pa lang may strike na to eh. Kaso nga lang hindi ko nga na hook set.
Lagyan lang natin ng pabigat. Ano ba tawag doon? Pabigat ba tawag doon? Wait nga lang. So ayan, first catch. So ayun na guys, may isang isda na tayo agad. Mukhang may strike. Meron nga. Aba, malaki-laki eh. Malaki-laki to. Ayun. So pangalawa guys. Yes. Puta na, babalik pa sa tubig. Bawal bumalik. Sa akin ka na eh. Pang-ulam ka na ng pamilya ko eh. Oh. Ayun na guys, dalawa na. Dito sa isa wala pa. Nagsisigaw na naman doon sa dampi ah. Parang nakahuli na naman sila. Sarap talaga magganito, maghuli ng maliit na isda. Ito talaga nakaka-enjoy kaysa sa pagdodori, guys. Kaya ako, wala naman akong ano talaga sa dory. Wala akong hilig mag-hunt ng dory. Mas gusto ko pa mga ganito eh. Mga rohu. Talaga naman, sulit. Sulit ang ano. So, dalawang rad dala ko. Ito pa isa. So, mukhang may kumakagat na naman. O may kumakagat na naman sa gutur. So, niliitan ko din yung taga ko dito. Ito, 582. Kailangan lang pag nagaganto ka, hindi naman naka-stand, kailangan mabilis. Mabilis ang yung kamay. Maraming pwedeng mangyari. Pwede itakbo yung rad mo. Kahit maliit ha. Malakas ang rohu guys. Tips ko lang. Tips. Ang rohu, malakas yan. Mabilis. Pagkagat nyan, sabay takbo. Yung iba naman, hindi tumatakbo, lumalapit. Ganun yan. Pero mabilis pa rin ang langoy nun. Eto, gusto ko makahuli ng rohu eh. Bali wala lang rohu dito. Bigat ikas. Bigat kasi ng rad na to. Ito guys, mukhang nakadali tong isa ko eh. Mukhang may laman. Mukhang nakadali tong crocodile natin guys. Sabi na, nakadali. Good size. Ito, pangatlo. Medyo malayo-layo yung pukol. Pangatlong isda. Sulit na naman ang vlog. Oops. So ayan, tatlo na sila guys. Pain pa ako. Nahakbangan ko yung rad ko eh, kasi hindi ako naniniwala sa pag hinakbangan din na makakahuli. Hindi naman totoo yun eh. Paniniwala lang nila yun eh. Pag hinakbangan di nahuhuli yung rad. Lalaki pa nang nahuhuli ko pag hinakbangan ko yung rad ko. May strike sa gutor.
Bilis eh, no? Pagkababa ng pamingwit, meron agad eh. Gi-enjoy talaga kayo guys pagka ganito ginawa nyo. Ganito gawin nyo, hindi kayo masisiro. Ay malayo din yung kasko dito sa ano. Pinalitan ko na kasi ng braided line to eh. Kaya kahit magaan yung ano, yung sinker, naikakas ko ng malayo. Tinigilan yung gutor, nakuha siguro yung pamain. May strike. Di ko alam kung nakuha ko, pero mukhang nandito. Dito nga. Pang-apat. Shit, sulit na naman. Pang-apat guys. Uy, saan punta? Tudamon. Ayan o. Pang-apat na isda. Salitan lang kagatan dito, sarad eh. Sarap pagkaganto, mag-i-enjoy kayong todo. Hindi ka mukha sa malalaki. Yung malalaki guys, minsan lang dumaan yan. Hindi ka mukha ng gantong maliliit. Talagang bubugbugin ka ng kagat. Awok. So 4 na. Kaspa tayo siyempre. Bibiyakin ko yan mamaya. Dami kong pamain eh. 1/4 kilo yung pamain ko eh. Sayang guys, panlima. Hindi ko na na-videohan yung paghuli. Kabud lang kasi lumakad yung tansi eh. Hindi humila ng rad eh. Ayan o. Panlima na guys. Ay. Babalik ko sa tubig eh. Ito guys, mukhang may huli tong isa. Hindi ko alam, hindi ako sure ay wala, tanggal. Hinila lang kasi. Mukhang maganda dun sa kabila. Pagkalapag ng pamingwit, binibira na. Na-unhook. Testing natin ulit. Hahawakan ko na to, tingnan mo. Pinapaabot ko sa kabila kasi pagka hindi makagat dito sa gilid na to, nandun sila sa kabilang gilid, kundi man nasa gitna. Yung isa hindi naman umaabot dun eh, mahirap ikas yun. Ito talaga lumalayo kasi talaga to. Mahaba yung line. Mahaba yung line tapos malaki yung reel. Kaya pag sabog ng line, malayo talaga mararating. Hindi kinagat kanina. Ang ganda ng pagbibiwas ng isda eh. Paglapag ng pamain mo sa baba, kakainin na agad ng isda eh. Yan may strike. Kita nyo naman eh, gumagalaw. Nakakapagod din pag dalawang rad yung dala. Okay na yung isa. Pang isahan lang talaga. Tapos maganda UL siguro, ganun. Or light. Ito guys, fish on. Mukhang maganda-ganda tong isa na to. Fish on. Kung hindi ito janitor, sana maganda-ganda. Pero mukhang janitor. Hindi, kandule.
Kaya pala malakas. Kasi laki ng release ko kahapon. Pero huwag ka mag-alala, re-release ulit kita. Huwag mo lang titibuin. Kuha nga akong pang-ipit. Wala pa ate flies. Saan na yun? Ganda talaga himila nito, malakas no. Pang-anim, kaso di ko ito kukunin. Nag-iiba kasi itong pagka may kahalo yung isda yung lulutuin na kanduli, huwag nyo nang isa may kanduli. I-release ko to. Manipis kasi to, manipis ang laman. So ayan. Thank you so much. Buhay ka hanggat gusto mo. Kala ko malaki na eh. So eto na naman guys, may huli to. Kakasabi ko palang pagpatay ng camera may isda. So eto nga, pagpatay ko, ay tangina na natanggal. Bobo, hype ka. Pero okay lang. Mas ano nga ganun eh, may thrill, nakakawala. Liit kasi ng hook oh. Tingnan nyo, may idea kayo dyan. Number 3 ata o number 4. Sobrang liit lang eh. Lumaki lang ng konti sa sa kanin. Ito guys, may huli. Nire-retrieve ko yung isa, biglang kinagat eh. Yun ang hirap pagka dalawang rad. Magsasabay yung pag-retrieve mo. Mahong ka dito, sa akin ka na. Diba? Good size, guys. Good size. Ganda ng putang na, bali na yung rad. Tumumba na. Sana hindi sumabit yung isa. Nire-retrieve ko eh, nabitawan ko dahil nila yung isang pamingwit. Marami din na unhook. Talagang unhook talaga. Pero hindi naman kayo mawawala ng huli. Hindi kayo masisiro. Pang ilan na yan? Pang-anim na yan guys. Ayan o. 6 na isda. Alam nyo guys, yung mga hinuhuli ko na tong rohu, puro lalaki lang. Alam nyo, madalang yung babae nito. Madalang yung babaeng rohu. Pakadalang. Pag nakahuli ka nyan, yung malapad na yung malapad, tapos punggok, mahigsi, ganon, tapos malapad lang, yung babae yun. Tapos yung mga mahaba na maliit lang yung katawan, yun lalaki. Yan, puro lalaki yan. Saka nakikita mo naman yung kasarian ng isda, yung nakalawit saka walang nakalawit. Sa tilapia naman guys, madali lang din malaman kung babae o lalaki. Kasi sa tilapia, kapag kulay itim yung tilapia, lalaki. Pagka maputi, nagluta yun. Hindi, joke lang. Pagka maputi, yun yung babae sa sa tilapia Tapos yung maitim, lalaki. Tapos sa hito naman, ito bibigyan ko kayo mga tips kung paano malalaman yung lalaki. Paano nyo tawag doon,
Ultrasound nyo, tingnan nyo kung buntis. Kaya na yun, nababalo na ako dito ah. Ang dami kong unhook, sayang. Etong isa hindi ko na nire-retrieve, nangangawit ako eh. Ito na lang gagamitin ko, yung gutur. Makagat naman. So isang rod lang okay na talaga pagka ganito yung target species. Tapos mukhang uulan pa. O nakaka-anim na ako eh. Ang pagkas para lipat-lipat lang. Pagka doon nakagatang ka, tapos next cast mo wala nang kumagat, lipat ka naman dito sa kabila. Tapos sa gitna, ganun. Kasi paano yan ng pwesto. Palipat-lipat sila ng pwesto. Parang ako, palipat-lipat ako ng pwesto. Ayan. So ganun yung isda na yun, napakalikot talaga niya. Tapos, yung ginagawa ko kasi, nire-retrieve ko na agad pagka walang kumakagat. Pagka alam kong siguro mga 1 minute walang kumagat, nire-retrieve ko na, hindi ko na pinagtatagal yung pamain. Kahit itong pamain ko matagal malusaw, kung wala namang isda doon sa nabagsakan o napaipit siya sa bato, halimbawa may butas, sumuot sa butas yung pamain, hindi yun makakagat ng isda, useless lang yung pamain nyo. Mag-retrieve lang kayo, cast nyo sa ibang direksyon, ganun lang. Kagaya nitong gagawin ko, magre-retrieve na ulit ako. Mabigat kasi may pamain pa, tapos pag gumaan matatanggal na yung pamain. Tapos magkakas naman ako sa ibang direksyon. Ganun lang ginagawa ako. Parang nagka-casting na may pamain talaga. Kasi pagka pimirmi ka sa isang lugar, wala kang mahuhuli. Pagka hinintay mo ng matagal, konting pamain lang naman yung nilalagay. Ayan o, tingnan nyo, konting pamain lang yan guys. Hindi naman kamukha sa malaking taga na ano, kailangan madami. Dito naman ako sa kabila nagcast. Tatry ko, tingnan natin kung may kakagat. Pero ganun lang ginagawa ko eh. Nakaka-anim na ako. Kahapon 12. Ayan, in-upload ko na. Let's go. Papakiramdaman lang yung rod. Pwede rin ilapag kung mabigat yung rod nyo, nangangawit kayo. Pwede nyo siya ilapag para hindi kayo mangawit. Pero kung mga rod nyo light, tapos ultra light, ayan, sakto pang bait and weight guys. Napakasarap pang tilapia. Talagang hindi ka mangangawit eh, kasi ilang grams lang yun. Napakagaan lang na pamingwit nun. Eto, yung gamit ko medium pa to eh, mabigat pa to. Kahit hollow yung loob nya, mabigat pa rin. Dahil sa reel, metal reel. Yung knob, yung spool, puro metal. Pati yung gear, mga pinion gear, bearing, may bearing din to yung Jokyo eh, kaya maganda rin Jokyo. Budget meal na maganda. Tapos yung Go Tour Flame, mabigat din kasi yung reel seat nya alloy. Tapos yung trade alloy din, eto alloy. Tapos yung mga ring guide nya ceramic, tapos stainless to. Nasubukan ko na to sa dagat eh, hindi kinalawang. So pwede mo ulit siya ilipat, pwede yung padiretso naman. Lipat-lipat talaga yung isdang raw hook. So based on my experience to hindi ko alam sa mga pro dyan kung paano technique nila, kasi ito technique ko sa araw-araw kong experience
natututunan ko, parang tama na may ginagawa ko. Saka sa mga napapanood ko, pagka wala daw nag-strike doon sa may pinag-anuhan mo sa casting, casting, pagka walang strike, lumipat ka na ng pwesto. So parang gano'n yung ginagawa ko, palipat-lipat ng pwesto yung pamain ko. Okay lang naman yun. Mas maganda kasi pagka gano'n. Saka yung mga nagkakawil dito, gano'n yung ginagawa. Kakasang ko yung yung water lily. Ina mo, putol. Pagkas ko tumama sa bato yung tip. Yung tip nito, solid tip. Guys, meron na naman. Hindi ko nakuhanan ng camera, nalaglag yung camera. Lalaglag, buti hindi tumama sa bato. Ayan. Pang ilan na ba to? One, two, three, four, five, six. Pang 7 na pala to. Pang 7, guys. Ayan, ganyan lang gawin nyo kahit may ilog sa inyo. Try nyo. Pwede rin kayo pumunta dito. Ayan, 6 na sila. Malas lang, nalaglag yung camera. So ayun guys, last cast ko na to. Alasin ko na rin Tapos wala nang strike. Wala nang strike unabis. Pati yung umano dyan, wala na rin umi-strike. Yung pumestro dyan ng awil, walang nahuli. So ano lang talaga agatan sa umaga, siguro hanggang alas 3. Ganyan. Alas 3, alas 4, ganon. Alas 4 siguro wala nang kagatan. Papapakita ko isda ko. Ito guys. Siguro mahigit kalahating kilo. Pwede na. Hindi naman ako maselan mais kayo. Ito guys, binabasa ako. Alam nyo kung anong pamain ko dito? Pakita ko sa inyo kung ano ang pinakamagandang pamain sa karpa guys. Walang walang biro. Di kayo masisiro pagka makarpa sa inyo. So ito yung ebidensya. Ito yung pamain natin. So ganun lang. Feeds na may harina, siguro 1:1 ratio ang nagagawa ko. Kung halimbawa isang tasa ng feeds, isang tasa din ng harina. Ganun, basta magkasindami. Maganda ang kalalabasan nun, makunat. So siguro guys, hanggang dito na lang tong video na to. Subscribe nyo naman ako. Kung nakasubscribe na kayo sa akin, pasubscribe nyo ako sa mga mag-anak nyo. So yun guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Solid tong isda na to. Bibiyakin ko siya sa gitna, saka ako ibababad sa suka. And peace.